Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para nang sa gayon ito po ay maging magandang sisidlan ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa 4th installment po ng ating brand new series ngayong June entitled Victorious Secret. Ito po yung mga katangian ng matagumpay na buhay. Kung ang buhay ay may yung bigong buhay po, mga kapatid, ay may katangian. Ganon din naman po ang mga matatagumpay na buhay. Ito po ay may katangian. So dalangin ko nga po na patuloy tayong kinakausap ng Panginoon dito at nakakapag-build po tayo ng attitude ng isang matagumpay na tao, yung pag-iisip, yung mga work ethics ng matagumpay na tao. Hindi po madali, pero ito ay magiging posible kapag ito po yung mga bagay na ito ay na-develop sa atin. Ito pong pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay napaka-importante dahil may kinalaman ito sa pagbabasag ng mga hadlang dun sa nais nating pagbabago na mangyari sa ating buhay. Anything na gusto mong mabago sa iyong buhay ay hindi ganon kadali. Dahil may mga hadlang, dahil may mga haharang dito. But before that, alam niyo po ba mga kapatid, na yung Great Wall of China, isa po sa naisama din ito sa UNESCO at sinama din ito bilang isang World Heritage, yung naisama din po ito bilang isang yung bagong great or yung 7 wonders of the world na tinatawag, New 7 wonders of the world, ito po ay naisama. At alam niyo po ba bakit ito naisama? Dahil bukod sa kamanghamanghang pagbibuild nito, nakatulong po ito ng malaki para maproteksyonan ang bawat dinastiya nung panahon na yon. Yung Great Wall of China po, isa sa sinasabi nila, although sinasabi nila na ito ay myth, na kapag ikaw ay nasa buwan, hindi mo ito makikita, o sabi ng iba, ito ay makikita. Sabi naman ng mga ibang mga astronauts, makikita mo ito kung alam mong tingnan. Pero sabi naman ng iba, hindi. But kung ano man iyon, still hanggang ngayon, ito ay pinag-uusapan natin dahil unang-una, napaka-importante po ng purpose nito. Ang purpose nito ay maging, alam niyo po yun, maging protection dun sa dinastiyang yon, o proteksyon dun sa mga tao laban sa mga invaders. At sila naman po mga kapatid ay nagtagumpay dito. Ilan beses lamang itong nasakop dahil mamaya babanggitin ko rin iyon paano siya napasok. Paano sila na-invade kahit may Great Wall of China. But still, malaki pong bagay ito na hanggang ngayon na kinamamanghaan ng mga tao para nang sa gayon, maproteksyonan nila ang kanilang bansa. But alam niyo po ba mga kapatid, ganun din kung ikaw yung invader, may gusto kang marating, gusto mong ma-invade ito, hindi magiging madali dahil may hadlang dito. It was built to protect from invasion and prevent from trading. Para nang sa gayon, hindi din ito mapasok ng iba na sila-sila lang ang makinabang doon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung may Great Wall of China, meron din naman tinatawag na Great Wall of Success. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po, yung Great Wall of Success, it is a metaphorical term used to describe the significant changes and hurdles one must overcome to achieve success in a particular field or area of life. Ito po mga kapatid, pag sinabing Great Wall of Success, ito po ay metaphorical na term. Ibig sabihin nito, ito po yung significant na mga challenges, ito po yung mga significant na obstacle na kinakailangan mapagdaanan ng isang tao o mapagtagumpayan ng isang tao. Kung hindi mo ito mapagtatagumpayan, itong Great Wall of Success na ito, walang mangyayari sa iyong buhay. Great Wall of Success. At alam niyo po ba na ang tagumpay ay may pader? Ang tagumpay ay may pader. Hindi mo basta-basta mararating yan. Yung pagbabago na gusto mo mangyari sa iyong buhay, ito ay may pader. Maliban na ito'y gibain, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Ulitin ko po. Maliban na gibain mo yung Great Wall of Success, hindi mo mapagtatagumpayan o hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Ngayon ang tanong, how to collapse the Great Wall of Success?
Paano mo mapapatumba? Paano mo mababasag? Paano mo mapapasok? Mapagtatagumpayan itong Great Wall of Success na ito. Sinasabi natin na ang tagumpay may pader yan. Laging may pader. Napapansin mo, hindi porket gustuhin mo, mangyayari agad siya. Bakit ganon? Kasi nga may tinatawag na Great Wall of Success na unless gibain mo ito, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. How to collapse the Great Wall of Success. I want you to open your Bible with me in Joshua chapter 6, verses 1 hanggang 5. Joshua chapter 6, verses 1 hanggang 5. Verse 1. Now Jericho, a fenced town with high walls, was tightly closed because of the Israelites. No one went out or came in. Verse 2. The Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho, its king and mighty men of valor into your hands. You shall march around the enclosure, all the men of war going around the city once. This you shall do for 6 days." Verse 4, "And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And on the 7th day you shall march around the enclosure 7 times. And the priests shall blow the trumpets." 5, "When they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet," tingnan po, "all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it, everyone straight before him." Ito pong fortified na city ito ng Jericho ay katulad din, parang ang dating niya, yung sinabi ko ang Great Wall of Success, although magkaiba siya. Of course, yung Great Wall of Success po, yung Great Wall of China, sinimulan itong i-build noong 7th century. At ito po ay nasabi lang na Great Wall of China nung ito ay inumpisahan na ng first na emperor ng China. Ito po yung si Qin Shi Huang, yung unang emperor ng China, at doon talaga niya niratrat yung pagbibuild nitong Great Wall of China na ito para nga maproteksyonan sila, hindi sila mapasok. Ganon din naman pagdating dito sa Jericho, ito po ay napakatindi rin, kakaiba naman ang pagbibuild ng Wall of Jericho. Kasi ang Wall of Jericho po, ang ginamit na pamamaraan ng pagbibuild ng wall nito, ang tawag dito ay double redoubtable wall. Ibig sabihin, ito po ay may dalawang wall para hindi siya basta-basta mapapasok. At alam niyo po ba na napakataas nito? Para mabilis na lang maintindihan na natin, hindi na masyadong technical. Envision niyo po yung 4-story na building. Ganun po yung height niya. Yung 4-story na building, hindi mo basta-basta mapapasok yun at napakalalim niya. At dalawa po ito, mapasok mo man yung isa, yung may pangalawa ka pa. Yung isa pa lang, syempre may mga gwardiya na doon. Mahihirapan ka ng umakyat, syempre may nakatingin pa sa'yo doon. So hindi siya basta-basta, para kang nasa valley. Even though I walk to the valley of the shadow of death, di ba? Kasi once na ikaw ay nasa valley, nasa shadow of death ka na agad. Bakit kitang-kita ka agad ng kalaban mo? Kasi nasa taas yung kalaban eh. So hindi mo agad-agad mapapasok yun. Ganito po katindi ito, ganito, napakakapal po nito mga kapatid na hindi basta-basta mapapasok. Kaya nga para sa mga Israelita na nasa baba, impenetrable, itong Wall of Jericho na ito. Kapag nakita ito ng pangkaraniwan na tao, sasabihin, wala, imposibleng mapasok ito. Hindi natin ito mapapasok. Now, in this passage, there are 3 important factors na nagpa-collapse sa Great Wall of Jericho. 3 importanteng factors na nagpa-collapse dito. Sinabi natin, unless na mag-iba mo yung pader na ito, yung Great Wall of Success na ito, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Kaya lang, ang maganda dito, paano natin mapapasok itong mundo na ito ng tagumpay, ng pagbabago natin, ng pag-ayos ng buhay natin, paano natin mapapasok ito at magigiba ito. So join me in our message today entitled The Great Wall of Success. The Great Wall of Success. How to collapse the Great Wall of Success. Hindi madali.
Lahat ng paplanuhin mo, laging may pader. Hindi man madali, pero ito ay posible. Number 1, in verse 2. And the Lord said to Joshua, di ba, nung una, nakalagay dito sa verse 1, Jericho, a fenced town with high walls, was tightly closed. Sinabi, nung panahon na ito, sinarado nila. No one went out or came in. Yun yung verse 1. Tightly closed na siya. Napakataas na, tightly closed pa ito. Anong ginawa nila? Verse 2. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho, its king and mighty men of valor, into your hands. How to collapse the great wall of success? Number 1 is imagination. Imagination. So there must be an imagination. So you must have, listen to this. First, you must have an image of your success. Kinakailangan magkaroon ka muna ng picture ng tagumpay. Kaya nga may tinatawag, di ba, na mga na success board na tinatawag. Ito yung nilalagay mo yung drawing. Tapos ito ay lagi mong nakikita. Ito ay lagi mong chinecheck. Napansin nyo, sinabi, walang makakapasok dito. Napakatindi, napakataas ng wall na ito. And the Lord said to Joshua, see. Hindi pa nila napapasok to. Tignan nyo itong maigi. See, I have given Jericho, its king and mighty men of valor into your hands. So you must have an image of your success. Kung hindi mo makita na ikaw ay magtatagumpay, baka mahihirapan ka talaga na magtagumpay. Remember that imagination is the ability to form a mental image of something that is not perceived through the 5 senses. Ito ay ability, ang imahinasyon ay isang abilidad na magfo-form ka ng isang mental image na kung saan hindi mapiperceive ito ng 5 senses natin. It is the ability of the mind to build mental senses, mental objects, or event na hindi pa nag-i-exist dun sa present natin. That's why sinabi ni Albert Einstein, listen to this, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Grabe. Einstein magsasabi nito, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Kaya sabi sa kanila ni Lord, the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho. Kahit wala pa talaga, hindi pa nila hawak-hawak, pero sinabi ng Panginoon, see, I have given Jericho, its king, and mighty men of valor into your hands. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Kaya lang, marami naman mga nag-i-imagine. Pero bakit ganon? Kasi may tamang imahinasyon na ginamit dito. First, imagination, it must be a God-given imagination. Hindi porket nag-imagine ka, mangyayari na yon. Hindi ganon. Tignan niyo po, verse 2. And the Lord said, lalo na sa ating mga mananampalataya. Kasi may mga imahinasyon na nasisira ng buhay mo, nasisira ng buhay ng ibang tao, imahinasyon na parang nawawala ka lang sa sarili mo. So hindi ito yung binabanggit natin ditong imagination. Kaya sinabi dito, the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. First, it must be a God-given imagination. Therefore, the Word of God should be the foundation of your imagination. Ulitin ko, ang Word of God dapat ang pundasyon ng ating imaginasyon. Unless sinabi ito ng Panginoon, pag hindi sinabi ng Panginoon, guni-guni lang yun. Ulitin ko, kapag hindi sinabi ng Panginoon, magiging guni-guni lang yan. The Lord said to Joshua, pero, kahit na mukhang imposible sa iba, pag sinabi ng Panginoon, di ba? Para sa kanila, impenetrable itong wall of Jericho. Para sa'yo yun, para kay Lord. Hindi. That's why God's Word
should be the foundation of your imagination. Di ba? Pag sinabi, pupunta ka sa langit, imagine mo na yun eh. Kaligtasan, yung mga bagay na binibigay sa'yo ng Panginoon, ginagamit ito ni Lord even kay Abraham. Abraham pa lang, parang imposible na magkakaanak siya, pero pinapakita sa kanya ng Panginoon through vision. Para nang sa gayon, ma-imagine na ito, yung ibibigay sa kanya, yung gagawin sa kanya ng Panginoon. God's Word has the ability, remember this, God's Word has the ability to ignite our imagination. So read your Bible. Pray every day. Listen carefully to sound biblical preaching. Napaka-importante nito. Para nang sa gayon, malagyan ng pundasyon yung ating vision. Napaka-importante nito. Second, first, it must be a God-given imagination. Second, it must be a faith-driven imagination. Tingnan niyo po. The Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands." I have given Jericho. So ibig sabihin, kahit na kinakailangan, kahit na mukhang imposible ang isang bagay, pero kinakailangan na makita mo siya na sa'yo na. Makita mo ito na sa'yo na. Kinakailangan may picture ka ng ganon. But it takes faith. It takes faith to see the invisible things. Kinakailangan ng pananampalataya para makita mo ang mga bagay na hindi pa nakikita ng iba. Kaya nga po mga kapatid, imagination or vision is the art of seeing things invisible. Ulitin ko. Imagination or vision is the art of seeing things invisible. Kaya nga sinabi ni Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Napansin niyo po, yung napakatataas na gusali ngayon, yung mga nakikita natin na buildings ngayon, sa nagsimula, may perspective, may drawing, may dinrawing muna sila, may image muna sila, inisip muna ito, mamaya dyan nakatayo na siya. Ganito ka-powerful yan. If you can dream it, you can do it. Kaya nga, ang ganda ng pundasyon na ito para hindi rin tayo mawawala sa sarili natin, para hindi rin tayo nakakasira. Sinabi natin, it must be a God-given imagination para sinasamahan ka ni Lord. Second, it must be a faith-driven imagination. Kahit hindi mo pa nakikita, imagination or vision is the art of seeing things invisible. May mga ganyang ka bang nakikita sa buhay mo? Na kung saan kalooban naman ng salita ng Panginoon. Kaya nga ito ay abilidad. Dahil yung mga tao, mga kapatid, isip pa lang, imahinasyon pa lang, talunan na eh. Ano yung madalas na na-imagine natin? Ano yung mga madalas na iniisip natin? Nagmamanifest yan sa buhay natin. Kaya nga yung mga perspectives na yan, yung mga drawings na yan, ng mga gusali, ng mga bagay, ay inilalagay yan. Para nang sa gayon, yun yung susundan ng mga taong ito. Tandaan, maraming nangyayari sa pamamagitan ng imagination. Kaya nga po kanina, before ako nag-preach, may biglang nag-appear doon sa Facebook ko, yung sinabi ulit ni Albert Einstein, logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Therefore, una pa lang, imagination can collapse the great wall of success. Try it. Manalangin ka. Tignan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon na nakasulat sa kanyang salita. Kasi dapat ito ay God-given imagination para hindi siya isang guni-guni at hindi ito makasama sa atin. Second, it must be a faith-driven imagination. See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. Kahit wala pa kinakailangan, may ability ka na makita ang isang bagay na hindi pa nakikita ng iba. Ang masakit lang dito, dapat ready ka. Kasi pagtatawanan ka, bakit? Hindi pa nila nakikita eh. Alam mo, gagraduate ako. Paano ka gagraduate? Wala kang pang-tuition eh. Alam mo,
balang araw aayos ang buhay ko. Paano aayos ang buhay mo? Ganyan ang kalagayan mo. Ang problema, wala silang vision. Wala silang imagination. Ikaw meron. Because God has a plan for you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag sinamahan ka ng Panginoon, kahit sino pa hindi maniwala, maniwala ka. Kaya lang, may kakayahan ka ba na makita yon? The Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands." Number 2. Verses 3 hanggang 5. You shall march around the enclosure, all the men of war going around the city once. This you shall do for 6 days. O magmarcha kayo, sabi ng Panginoon, doon sa enclosure na yan. All the men of war going around the city once. Dito natin nakuha yung mga Jericho March. Kaya kapag may gusto tayo na, alam mo yon, conquer ang isang city, ang isang bagay, ginagawa ito ng mga Christians ngayon. Until now, kapag may gusto kang makuha, in fact, maraming ganito na nangyari sa buhay ko na in-apply ko lang ito. Bago ko kumilos, gumawa ng paraan, nikutan ko muna, pinuntahan ko muna yung lugar na yun, lagi kong pinagpipray. O yung bagay na yun, ganito siya makapangyarihan. Ito yun, tignan niyo po maigi. This you shall do for 6 days. Tapos, and the 7th priest shall bear before the ark 7 trumpets of ram horns. And on the 7th day, you shall march around the enclosure 7 times. And the priest shall blow the trumpets. When they make a long blast with the ram's horn, and you shall hear the sound, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it, every man straight before him. Number 2, how to collapse the great wall of success. Number 1, imagination. Number 2 is instruction. There must be an instruction. Hindi basta-basta na mababasag yung pader na humaharang dyan sa tagumpay na yan o sa pagbabago na mangyari, na gusto natin mangyari sa ating buhay, kapag walang instruction. Tandaan natin, bago nanalo ang isang tao, tadtad muna yan ng instruction. Bago nanalo ang isang team, natadtad muna yan ng instruction. Basic principle ito sa buhay. March around for 6 days, sabi sa kanila ng Panginoon. Napaka-importante, 7 priests, 7 trumpets, sa 7th day, 7 times nyo gagawin ito. The 7 priests shall make a long blast, all the people shall shout with a great shout. Therefore, listen, you must know how to follow instruction. Dapat marunong sumunod sa instruction. Bakit po? Kahit na tama ang gamot na iinumin mo, kung hindi ka marunong sumunod sa instruction, yari ka pa rin. Tigok ka pa rin. Kahit na tama yan. Hindi mo alam kung ilan, kung kailan mo dapat iniinom ito. Pag nasobrahan, pag sobrang kulang naman, nakuha po natin mga kapatid, hindi rin maganda. So napaka-importante ng instruction. Katangian yan ng mga taong nagtatagumpay, marunong makinig sa instruction. Now, 2 very important reminders when it comes to obeying instruction. Hindi kasi basta-basta ito. Lalo na kakaiba yung gagawin nila na pamamaraan. 2 importanteng paalala sa atin kapag nag-o-obey tayo ng instruction. Lalo na kakaiba. Lalo na kapamaraanan ng Panginoon, hindi simpleng kapamaraanan ng tao. First is faith to follow. Kinakailangan may pananampalataya ka na sumunod. You shall march around the enclosure. You shall march around. O, tanong ngayon, kailan ka nakakita na umikot-ikot ka lang? O umikot-ikot lang sila? Bukod dito, gumuho na yung gusali. Umikot-ikot ka lang sa circle, may naguho sa Quezon City Circle, may naguho na barrier doon. Nakuha natin. Saan ka nakakita nung bukod dito? You shall march around the enclosure.
At isa pa, ginagawa ang marching dati sa lugar ng labanan after manalo ng kalaban. Kaya lang sinabi ng Panginoon, umakto kayong talo na yung kalaban nyo. Umakto kayong talo na yung kalaban nyo. You must have faith to follow. Ang tanong ngayon, may pananampalataya ka ba? Susunod ka lang. Minsan masyado tayong sigurista. Wala namang masama yung calculated risk, but you still have to take risk. Because the greatest risk is taking no risk. But you have faith to follow. Pag sinabi ng Panginoon, kaya niyang gawin sa iyo ito, ang tanong, kapag ikaw ay nag-pray ng may sakit, gagaling. Kapag ikaw ay nag-share ng gospel, tiyak yan, may makapakinig naman ng mga tao. May pananampalataya ka ba na sumunod? Nung sinabi ng Panginoon, make disciple, ang tanong, naniniwala ka ba na makakagawa ka ng disciple? O hindi ka naniniwala? You must have faith to follow. Kahit na dati mukhang hindi ka pinakikinggan ng mga tao, mukhang hindi ka naman kasunod-sunod, dati yun. Nung walang word ng Panginoon, nung hindi mo pa nakikita yung vision na yan. But ang tanong ngayon, marunong ka ba kapatid na makinig sa instruction ng Panginoon bago pa man din kainin ka ng emosyon mo, bago ka man din kainin ng mga nangyayari sa paligid mo, yung sinasabi ng mga negative na tao sa iyo kapatid, do you have faith to follow? Follow before you complain. Obey before you complain. Yung iba, hindi ka muna sumunod bago mo gawin, hindi nangyayari sa buhay mo eh. Faith to follow, march around the enclosure. Kahit nakakaiba ito, pag sinabi ng Panginoon, may kakaiba talaga na mangyayari sa buhay mo. Kaya lang, kailangan ng pananampalataya. Tandaan natin, mahirap magpaikot-ikot ng 6 na araw. Paikot-ikot ng 6 na araw na tila baga walang nangyayari. Baka unang ikot, okay pa. Pag tumatagal na, ikot ka na ng ikot, mahilo ka na niya. Ano ba? Tama pa ba itong ginagawa natin? Minsan may ganun tayo. Lord, tinawag mo ba talaga ako? Tama ba itong ginagawa ko? Ang tanong kapatid, nag-pray ka ba muna bago mo ginawa yan? O nag-pray ka naman pala. Inayos mo naman pala. Tandaan natin, the steps of the righteous man are ordered by God. But do you have faith to follow? Para yatang walang mangyayari dito sa kai-enroll kong ito Para naman yatang walang nangyayari dito. Minsan tandaan natin, minsan yung magtatanim ka, di ba? May seed. Mag-o-offering ka, magbibigay ka ng 10% mo, magbibigay ka ng, alam mo yon, expansion mo, pantulong sa gawain ng Panginoon, magbibigay ka ng first fruits mo, para naman walang nangyayari. Nangyayari sa atin yan, di ba? O, tanong ko, nung nagtanim ka ba, may nakita kaagad na nangyari? Nung nagtanim ka ba ng buto, kita mo ba agad yon after one day? Ganyang ka-powerful ang seed. Hindi mo man nakikita, pero may nangyayari. Ganun ka-powerful every time we give to the Lord, every time we do something para sa Panginoon na kung saan sinabi niya, pambihira. Ganun ka-powerful yan. Mahirap magpaikot-ikot ng 6 na araw. Mahirap gumawa minsan na kung saan ang baon mo ay pananampalataya. Baka minsan maiinip ka na, pinagtatawanan ka na, baka minsan pinaniniwala ka na, nahihibang ka lang sa mga pinaggagawa mo. Yun ang word nila. Kaya nga, do you have faith to follow? Second, pride to swallow. Napaka-importante ng instruction, but importante sa pag-obey ng instruction, paalala sa atin ito. Kailangan may faith to follow ka at pride to swallow. Tingnan niyo po, verse 3. You shall march around the enclosure. All the men of war going around the city once. This you shall do for 6 days. Ano ibig sabihin nito? Tandaan natin, men of war sila. Nakalagay dito sa text natin, men of war. So pwede nilang sabihin, men of war kami, tapos magmamarcha lang kami. Ito lang ba gagawin namin? Kaya naman pangkaraniwan to Wala na, gera na to. At sugurin na namin ito when men of war kami. Tapos ganito, mga batid, kinakailangan tanggalin mo yung pride na yan.
Kasi pride goes before destruction. Hindi nila mapapasok yan. O sige, sabihin na natin malakas ka, pasukin mo, kaya mo yan. Baka sa taas pa lang, yari ka na sa kalaban, may nakabantay na doon. Pasukin mo yan, paano mo papasukin yan? Papalahin mo, pipikuhin mo yan. Wala rin naman mangyayari. Minsan yung pride natin, hindi kailangan, minsan lunok-lunokin din natin, o tapakan natin yan eh. Wala rin naman mangyayari kung itutuloy mo yan, di ba? Pero kapag yung sinabi ng Panginoon ang gagawin mo, may mangyayari dyan. Ba't kaya mo ba, kapatid, na lunukin yung pride na yan? Manampalataya at lunukin yung pride na yan. Napaka-importante ng instruction para listen to this ha, ulitin ko kapatid. Napaka-importante ng instruction para makapag-produce ng isang champion. Kaya kampiyon yan, marunong makinig ng instruction. Noong nakaraan, mga ilang buwan, sabi kong ganon, alam mo, ready ka bang makinig? Ready ka bang sumunod? Kasi mauubos ang oras ko sa iyo eh. Sabi ko, maglalaan tayo ng oras nito. Kaya mo bang makinig? Kaya mo bang i-take yung pride na yan, wasakin yung pride na yan? At kaya mo bang manampalataya na mangyayari yan sa buhay mo? Handa mo kapatid, mahirap magkampiyon ng isang tao na hindi marunong makinig sa instruction. Instruction pala, ma-pride ka na eh. Ayaw mong sumunod eh. Paano ko? Paano ka mananalo dyan? Remember, instruction can collapse the great wall of success. Pag marunong kang makinig ng instruction, kaya mong manampalataya, at kaya mong lunukin yung pride na yan, para lang sumunod sa isang instruction, maniwala ka, malayo mararating mo. Dahil maraming pumasa sa bar exam. Congratulations sa inyo. Maraming pumasa sa board exam. Maraming pumasa sa mga examination. Sumunod muna sa instruction. Nakainom ka ng tamang gamot, sumunod ka sa instruction. Maraming napahamak, hindi marunong sumunod sa instruction. Basic principle. But napaka-foundational nito sa tagumpay ng isang tao. Number 3, last but not the least. Verse 5, when they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it. Ganda nito, every man straight before him. How to collapse the great wall of success? Number 3 is invasion. There must be an invasion. Kinakailangan mapasok mo ito. Kinakailangan makonquer mo ito. Ang tanong, paano ba mag-invade ng dream? Paano ba ako mag-i-invade? Anong gagawin ko? Teka lang, na-imagine mo na, God-given. Ito, nakuha natin, faith-driven siya. Pangalawa, nakinig ka ng instruction. Handa kang manampalataya kahit mukhang imposible sa iba at sa'yo. Handa kang lunukin yung pride na yan. And then you have to invade it. The question is, how? First, be willing to climb. Be willing to climb. Verse 5, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it. Ibig sabihin, kasi babagsak yan eh, aakyatin nila ito ngayon. Matindi, go up over it, akyatin mo. Ang mangyayari dito, tatapakan mo yung dating nakaharang sa'yo. Yung mga dating mga bricks na yon, yung mga batong yon, aakyatan nila yon. Grabe no, makinig ka maigi dito. May mga hadlang sa tagumpay mo na makakatulong sa'yo. Bakit? Yung mga hadlang na yan, yung mga pagsubok na yan, pwede mong gawing bahagdan sa pag-akyat sa pangarap mo. Pwede mong gawing hagdanan yung mga experiences na yan, yung mga hadlang na yan sa iyong buhay. Ganito ginawa nila. Yung dating nakaharang sa kanila, tinatapakan na nila para makaakyat sila at makapasok sila. Ngayon, ano yung mga walls na yan? Ano yung mga stones na yan? Ano yung mga obstacles na yan na pwede mong gawing tapakan, pwede mong gawing hagdanan para matuto ka
at makaakyat ka. Tandaan, marami ang nanatili sa baba kasi ayaw umakyat. Maraming nanatili sa baba kasi ayaw umakyat. Naranasan ko ng ilang beses yan. Ang dami kong nakausap na ganyan. Yung binibigyan mo ng opportunity for promotion, natatakot. Sabi ko, teka lang. Kung meron mang unang matatakot dito, dapat yung boss mo. Ano, sisirain niya kumpanya niya? Ibig sabihin, may nakita siyang potential sa'yo. Parang sa church. Bibigyan mo minsan ng ministry. Tapos parang ayaw niya. O kaya natatakot siya. Teka lang, kung meron mang unang matatakot dapat dito, ako to eh. Kaya lang, may nakita akong potential mo. Ang problema mo, gusto kitang umangat, ayaw mong umakyat. Pinopromote, ayaw niya. Kasi baka hindi ko kaya. Hello! Pupromote ka ba ng boss mo, yung may-ari niyan, basta-basta, sirain niya kumpanya niya dyan? Dahil sa'yo, nakuha mo kapatid. Maraming mga sitwasyon sa buhay dati, nung una ko pag-dream ko dati, magturo kahit nga ako magbayad pa eh. Kung may pambayad lang ako dati, gusto ko pang makapagturo. Di ba? Parang sa mga gusto maging piskal dito, kaya magtuturo ka muna, mag-aaral ka muna. Kaya yung mga pinsan ko, ganun yung mga bahagdan nila eh. Yan lang, kapag takot ka magturo, hindi mangyayari yan. Sabi ko, gusto ko makapagturo sa mga Pilipino, sa ibang bansa. Nung binigyan ako ng load, magturo sa mga foreigner, aniwala kayo, unang-una, tinurn down ko. Kasi feeling ko hindi ko kaya. Pero hindi ko namalayan, ibibigay ba sa akin ito ng dean, ng may-ari ng school? Sisirain niya yung kumpanya niya dahil sa akin. Hindi naman siguro nahihibang yan. Ang problema, gusto akong umangat ng tao, pero ayaw kong umakyat. But are you willing to climb? Subukan mo ito. Ulitin ko, marami ang nanatili sa baba kasi ayaw mo umakyat. Binibigyan ng pagkakataon. Ayaw i-grab yung opportunity. So don't be afraid to climb the ladder of success. Pag sinabing akyat, akyat. Kaya ako ngayon, ang pananaw ko, di ba aling mapahiya na? At least napahiya ako na nag-try. Maraming mga tao ngayon nakakahiya yung buhay nila kasi di naman nag-try eh. Tandaan mo, yung kapatid, yung tagumpay mo, nasa likod lang ng takot mo. But are you willing to climb? Handa ka bang umakyat? Pag di ka na umakyat, habang buhay ka na dyan sa baba, tatagal ka dyan, maniwala ka kapatid. This is how you invade your dream. Yung pagbabago sa buhay mo. Second, ito. Tingnan niyo po. Be willing, number 1, be willing to climb. Pangalawa, be willing to claim. Verse 5. Basahin ko po sa The Voice version. When they play a long final blast, then all the people will give a mighty shout. The city walls will collapse in front of you. And all the Israelites will charge in and take the city. There must be an invasion. How? Be willing to climb. And be willing to claim. Take the city. Hindi mapapasayo ang isang bagay kung ayaw mo namang i-claim ito. Ay, alam nyo po, may libre yan eh. Ang tanong, i-claim mo ba? O hindi? Kahit na libre pa yan, kahit na kasama sa bonus mo yan, pag hindi mo naman claim, wala eh. Napaka-importante ng pag-claim. Invasion, listen to this. It means to enter a place where you're not wanted. Ulitin ko. Ang invasion kasi, ang pagko-conquer kasi, pagpasok sa isang lugar na ayaw ka dun sa lugar na yon. Maraming mga tao, ayaw ka naman talaga magtagumpay ah. Ba't marunong sila mag-conquer yung mga taong yon? O may mga tao sa trabaho mo dati, pinagtatawanan ka lang. Ayaw ka nila. Ayaw ka nila sa grupo nila ng mga matagumpay na ito. Ayaw ka nila sa grupo na itong circle na ito. Ayaw ka nila. Pero gusto kong pumasok sa ganyan. But the question is, are you willing to invade? Willing to climb and willing to claim. Tandaan kapatid, wala ka pa sa mundo ng tagumpay hanggat hindi mo ito pinapasok. Hindi mapapasayo ang isang bagay hanggat hindi mo kinukuha.
take the city. Sinabi ng Panginoon, kahit na binibigay sa'yo yan, tandaan mo kapatid, ito maganda dito, mahirap angkinin ang hindi sa'yo. Totoo naman yon. Di ba? Mahirap angkinin ang hindi sa'yo. Baka kasi pag nanakaw yun, ano ba sinasabi dito ng Panginoon? I have given Jericho, its king, and mighty men of valor into your hands. Tama nga naman, no? Mahirap angkinin ang hindi sa akin. Tanong ko, hindi ba para sa'yo ang tagumpay? Problema, hindi. Yung ano pa lang, mindset pa lang natin eh. Hindi ba para sa'yo yan? Tingin mo, hindi ka pinagplanuhan ng Panginoon na magtagumpay? May plano si Lord, ayaw mo lang umakyat. Ayaw mo lang i-claim. Tingin mo, hindi kay Lord yan? I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. Tandaan mo kapatid, kapag binigay ni Lord, kunin mo. Sa totoo lang, si Lord naman ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya kanya yan, may kakayahan, may kapangyarihan, at may kay si Lord, may karapatan na ibigay sa iyo ang tagumpay kasi sa kanya ang tagumpay. I have given Jericho, its king and mighty men of valor into your hands. Pag binigay ni Lord, akyatin mo at i-claim mo. So invasion can collapse the great wall of success. Pag pinaakyat ka, akyatin mo. Di bali ng pagtawanan ka, sabihin na natin, nag-fail ka, natuto ka, at least umakyat ka. O di ba sinabi natin, yung mga bricks dyan, yung mga walls dyan, yung mga bato-bato dyan, ang ginawa nila, tinapakan nila. Kasi kapatid, kapag nag-uumpisa ka naman, lagi kong sinasabi, lalo na marami ka ng failure, may mga kausap akong ilan dito, nag-fail daw sila. Sabi ko, magkano lugi mo? Yung una po, 3 million. Pagsunod, 5 million. Yung iba kong nakausap, sabi niya ganun, 700,000, 100,000. Yung iba, nasa-shock ako eh. May kakayahan kang magpatalo ng ganyang kalaki para sa business na yan. 20 million, 18 million. Kaya lang sinabi ko, bumangon ka. Because starting today, you're not starting from nothing, but you're starting from experience. Hindi ka nagsisimula sa wala. Kaya mong bumangon kasi nagsisimula ka sa experience mo. Yung experience lang na yan, yan parang mga bato na nakaharang sa'yo dati na pwede mong tapakan ngayon para umangat ka. Kaysa wala kang gawin. The biggest risk is taking no risk. Kaya lang, binibigay sa'yo ng Panginoon, akyatin mo. Matuto ka sa mga bagay na yan, then claim it. Take the city. Invasion, ulitin ko, to enter a place where you're not wanted. Pinagtatawanan ka sa bagay na yan. Dati pinagtatawanan kang kumanta, pinagtatawanan ka mag-preach, pinagtatawanan ka magsalita. Mga kapatid, ilang beses akong pinagtatawanan dati sa pagsasalita ko. Pero pinakita sa akin ng Panginoon, gagamitin kita dito. Napansin mo kapatid, kapag inisip mo lang, eto tingnan nyo, di ba sinabi natin, imagination. Kapag ang ini-imagine mo, yung pangungutya ng mga tao sa'yo, walang mangyayari sa'yo. I-imagine mo kapatid yung inuutos ni Lord sa'yo. Yung makapangyarihan na nagsasabi sa'yo. Huwag nagiging mas matatag, huwag nagiging mas clear kapatid yung pangungutya ng mga tao. Dapat mas clear sa'yo yung word ng Panginoon. May invade mo yon. Climb and then claim. So how to collapse the great wall of success? Tatlong importanteng bagay kapatid na naniniwala ako na para ito sa pagbabago mo, para ito sa next na venture mo, para ito sa kapatid sa pagbangon mo, pagbabago ng buhay mo, para sa tagumpay mo, para sa dream mo. How to collapse? Lahat ng tagumpay may pader. Unless nagibain mo, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Laging may pader. But the question is, paano mo gigibain? Paano ka makakapasok? First, imagination. It must be God-given and it must be faith-driven. Number 2, instruction. You must have faith to follow. Kahit na paikot-ikot, parang walang nangyayari sa seed. Akala mo lang walang nangyayari sa butong niya na itinanim mo. Bukas makalawa, kapatid. Pambihira. Yesterday, nung kami po ay nasa, tapusin ito. Nung kami po ay nasa pastor's convention, nandoon ako sa room, I had a vision. Namaya dyan, may isang seed na naitanim doon, wala nakikita. Ugat lang muna. Mamaya dyan, unti-unting lumalaki yung seed na yon.
Mamaya, yung laki niya, hindi pangkaraniwan. Nagkakaroon ng malalim na ugat, tapos hindi pangkaraniwan, hindi simpleng puno ng mangga to. Mamaya nakita ko, oak tree na siya. So nakakakita ako ng maliliit, tapos mamaya lumalaki yung oak tree, hindi na lang siya mag-isa, dumadami siya. And then the Lord spoke to me, dun sa bagay na yon. Then nagbasa ako ng Bible. Paano ginagawa ito ng Panginoon? Una, maliit lang na seed yan. Una, maliit lang na bansa yan. Una, maliit lang na tribo yan. Lagi kong sinasabi, little becomes much when we place it into the master's hands. Kahit na ito ay 2 isda lang at 5 tinapay lang, kaya magpakain niya ng 5,000 ng 4,000 kapag galing kay Lord yan. This will happen to your church. At may mga pinagkwentuhan ako noon, nung araw na yon. Sabi ko, kaya lang ang tanong, kaya mo bang isipin yon? Then, instruction, do you have a faith to follow and pride to swallow? Kaya mo mag-take ng pride mo at wasakin mo yan. Kaya mo ba manampalataya na kahit para tila baga paikot-ikot ka lang, kala mo bang mangyayari? Kapag ikaw nagtatanim ka ng seed, kapatid, trabaho man, pera mo, pagod mo, sa una parang wala nangyayari, pero isipin mo, seed yan. Akala nila wala nangyayari, pero may nangyayari sa butong yan. Tiyak yan, kapatid, lalo na galing sa Panginoon. Sundin mo yung ginagawa ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, and then innovation. Be willing to climb. You're not starting from nothing. You're starting from experience. Tapakan mo, gawin mong bahagdan yung mga pagsubok na nangyayari sa iyong buhay. Unless napasukin mo yan, hindi ka makakapasok. Pasukin mo, kapatid, doon ka na makakapasok. Be willing to climb and be willing to claim. Minsan gusto ka nang iakyat ni Lord eh. Ayaw mo lang eh. Binibigyan ka ng opportunity ng Panginoon, do it. Dahil hindi sa lahat ng panahon may pagkakataon. And claim it. Dito ako mag-i-end. Tignan mo yung verse 1. Una pa lang. Now Jericho, a fenced town with high walls. Tignan mo maigi ha. Napakataas ng wall nito. Ganito yung description. It was tightly closed. Biruin mo, ang taas na, tightly closed pa, para hindi makapasok yung Israel ng panahon na ito. Tightly closed because of the Israelites. Tignan niyo yung huling statement. No one went out or came in. No one. Nakita mo ito, kapatid? No one went out or came in. Walang nakapasok. Kapag ito, kapatid, tinignan mo, ay walang makakapasok, ay mataas siya, ay impenetrable siya. No one. Listen very carefully. There may be no one. Walang nakagawa niyan, wala pang gumagawa nito, o wala kang nakikita niyan sa pamilya mo. There may be no one. But look what happened dito sa Joshua chapter 6. Tignan natin nangyari, verse 20. So the troops shouted, and the trumpet sounded. When they heard the blast of the trumpet, the troops gave a great shout, and the wall collapsed. The troops advanced into the city, each man straight ahead, and they captured or conquered the city. Listen. Di ba sinabi natin? Verse 1, no one went out or came in. No one. But sinabi dito, each man straight ahead. Nakapasok sila at nakapture nila yon. Listen very carefully. There may be no one, but you can be the one. There may be no one, but you can be the one. There may be no one who entered success in your family, but you can be the one. There may be no one na kung saan walang naging napasok sa Hall of Fame sa inyong family, but you can be the one. Walang naging negosyante sa pamilya mo, but you can be the one. Walang nakatapos sa pag-aaral sa pamilya mo, but you can be the one. Walang umayos ang buhay sa pamilya mo, but you can be the one. Walang naging mananampalataya sa pamilya mo, but you can be
the one. No one went out or came in. Pagdating ng verse 20, each man, nag-advance sila at na-capture nila. There may be no one, but you can be the one. Kahit wala pang nakagawa sa pamilya mo, kahit wala pang nakagawa sa mga barkada mo, o kahit na ikaw yung unang-unang pwede mangyari sa'yo yan. Kapatid, isipin mo, kahit na walang nakagawa, pag sinabi ni Lord, ako makakagawa. Mangyayari sa akin ito. Di ba nakalagay verse 1? No one went out or came in. Paano nangyari yon? Verse 2. And the Lord said to Joshua, I have given Jericho, its king and mighty men of valor, into your hands. I have given Jericho. Tandaan mo kapatid, before we pray, ang tunay na tagumpay ay Diyos lang ang nagbibigay. I have given. Ang tunay na tagumpay, si Lord ang nagbibigay. Ang tanong ko sa iyo kapatid, naniniwala ka ba kaya kang bigyan ni Lord ng tagumpay? Kahit na ipinagkakait sa iyo ng mundo. Naniniwala ka ba kaya kang bigyan ng Panginoon ng pagbabago kahit na ipinagkakait sa iyo ng iba? The Lord said, I have given. I have given. Kaya kang bigyan ng Panginoon ng tagumpay. I want you to close your eyes right now. Sa'yo na kung saan tadtad ng pader, napakatataas. Halos hindi mo na makita kung kaya mo pa bang umakyat. Halos hindi mo ma-imagine, kapatid, nung una. Kung kaya mo pa ba magtagumpay dahil sa edad mo o dahil sa napakaraming mga failures na nangyari sa buhay mo. But starting today, I pray, bigyan ka ng Panginoon ng divine imagination, vision. Dalangin ko bigyan ka ni Lord ng instruction sa pamamagitan ng kanyang salita starting today. And dalangin ko kapatid, matuto ka mag-invade ng ibinibigay sa iyo ni Lord. Tanggalin mo yung mga agam-agam, pagtagumpayan mo yan kapatid. Kalooban ng Panginoon na umangat ka, pero kailangan umakyat ka. Samahan ka nawa ni Lord. At ngayong araw na ito kapatid, maybe this is your first time na kung saan ang prayer mo, Lord, change my life, change my mind. Iligtas mo po ako, Panginoon, sa mga pinagdadaanan kong ito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makapagbago ng buhay. Sa ganang sarili mo, kapatid, mahirap mangyari ito. Pero ulitin ko, see, I have given, sinabi ng Panginoon. Si Lord ang magbibigay ng tagumpay. Kahit ayaw ng iba, kaya ni Lord ibigay. If you want God to save you today, if you want God to transform your life today, kayang ibigay sa iyo ng Panginoon, kapatid. Ang tanong, are you willing? If you're willing right now, mananalangin tayo. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, sino ka man kapatid, ngayong araw na ito, hindi nagkataon na napakinggan mo ito kapatid, at nagre-resonate sa iyo ngayon yung salita ng Panginoon. Umpisahan mo kay Jesus ang lahat ng bagay. Ngayong oras na ito kapatid, mananalangin tayo, sabayan mo itong panalangin na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso, buong kaluluwa, sabi ng John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, ibigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. There may be no one, but you can be the one. Maybe ikaw yung unang-unang naging Christian sa family mo, kapatid. Malaking tagumpay yan. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household, sabi ng Bible. Why? Maaapektuhan mo ang family mo. Sila ay makakakilala rin sa Panginoon.
At sa iyo kapatid ngayong araw na ito, natatad ng pader yung buhay mo. Ano man ang edad mo ngayon kapatid, nakikinig ka, teenager ka pa lang, o wala ka pang, di ka pa teen kapatid, ba't nauunawaan mo itong word na ito na napapakinggan mo? Maraming humahad lang sa isip mo, sa buhay mo, maraming mga tao na kung saan walang tiwala sa iyo kapatid. Tandaan mo kapatid, si Lord ang nagbibigay ng tagumpay. Ngayong oras na ito, I pray God that you give them vision in the name of Jesus. Palinaw, mas maging malinaw, Lord, yung instruction mo. Mas maging malinaw, Panginoon, yung picture ng tagumpay kaysa picture ng failures na nangyari sa kanyang buhay. Baguhin mo po ang aming isipan. Yung aming imahinasyon, I pray for divine imagination right now. Imagination ng tagumpay. Imagination, Panginoon, na may napagtatagumpayan sa buhay. Kausapin mo po ang bawat isa. At Lord, bigyan mo po siya ng lakas ng loob na umakyat, Panginoon, sa ladder ng tagumpay. Bigyan mo po siya ng pananampalataya na i-claim ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anumang karamdaman, Panginoon, winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. May ending man na nilagay ang tao sa kanyang buhay, Lord. Salita lang yan ng tao, Panginoon, pero you have the last words, Lord. I pray, God, for healing for this person right now. Panginoon, na tinuldukan na ng tao yung kanyang buhay, pero Lord, sisimulan mo ang kanyang buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat, Panginoon, na nakaranas na makailang ulit na bumagsak, Panginoon, moral failure, Lord, makakabangon siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maibabalik ang reputasyon, Panginoon, makakabalik siya. At dalangin ko nga po, Panginoon, bigyan mo muli ng kagalakan ang bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang Panginoon, pagbulay-bulayan mo, I pray, bigyan ka ni Lord ng vision. Habang nananalangin ka, habang sumasamba ka, ngayong araw na ito, kapatid, let God speak to you. Let God touch you right now. Yung mga sugatang puso at isipan, dalangin ko, tatagpuin ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Ikaw sa kasi Jesus ngayong araw na ito, kapatid. I believe that the Spirit of God is moving. Wherever you are, saan mo man napapanood ang mensaheng ito, saan ka man bansa, saan ka man lugar, ano man ang sitwasyon. Our God is able. Hindi mo kaya pero kaya ni Lord. Hindi nila kaya pero kaya ni Lord. May mga naunahin na hindi kinaya pero kakayanin mo. Mag-iiba ang buhay mo, kapatid. Manampalataya ka na yung mga seed na yan. May nangyayari sa mga itinatanim mo. May mga nangyayari sa ginagawa mo. May mga nangyayari. Because with men, these things are impossible. But with God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pag may the Lord said, manampalataya ka. Kayang ibigay sa'yo ng Panginoon kahit ayaw ng iba. Oh Lord, oh God, come on, just talk to God, just worship the Lord. Praise the Lord right now. Habang sumasamba ka, may gumuguho na mga great wall of success. May mga gumuguhong pader. Oh Lord, oh Jesus, come on, have faith. Habang kumakanta ka, habang nananalangin ka, manampalataya ka. The Lord is giving vision right now. May pinapalakas ang Panginoon. Oh Lord, oh Jesus, our God is able. Kahit hindi mo kaya, kahit hindi nila kaya, kaya ni Lord. Come on, for
the last time. Shout it loud. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, God. Oh, Lord. Yes, Lord. Come on, for the last time, declare it. Our God is able. Declare it that God is able. God is able to save you. God is able, kapatid, to lift you up. God is able to heal you. God is able to give miracle. God is able to restore you. God is able to bless you. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Hindi man namin kaya, hindi man nila kaya. Wala man nakagawa nung una sa amin pamilya at sa mga nakasama namin. Pero kaya namin gawin, Panginoon. There may be no one. But we can be the ones, Lord, na magagawa ito. With men, these things are impossible, sabi mo sa iyong salita. Because nothing is too hard for you. All things are possible to those who believe. Salamat po, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, naniniwala ako may mga pader na nagiba. May mga pananampalataya na umuusbong, Panginoon, na sa lahat ng aming itinatanim, naniniwala kami, nag-uugat ito, Panginoon, at may mangyayari ito. Ang akala ng iba, Panginoon, parang nasisiraan lang kami ng bait, walang nangyayari, pero balang araw, Lord, pakikinabangan nila, Panginoon, yung mga bagay na ginawa namin, pinanampalatayaan namin na tinatanim namin, Panginoon. Lord, hindi magre-resonate sa amin, hindi mananatili ang pangungutya ng mga tao, yung mga doubts ng mga tao, yung sinasabi ng kaaway, ang mananatili sa amin, Panginoon, yung salita mo, Panginoon. Yung salita mo na ibinigay mo na sa amin ng tagumpay. Marami pong salamat dahil ngayong araw na ito, Lord, may ibinigay ka ng tagumpay sa iba. May ibinigay ka ng kagalingan. May ibinigay ka na, Panginoon, na negosyo. May ibinigay ka na, Panginoon, na restoration. May ibinigay ka na, Panginoon, na healing, na deliverance sa bawat isa. May ibinigay ka ng growth, Lord, sa bawat isa. May ibinigay ka ng breakthrough, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Dahil bukas makalawa, mapapasok namin ito, Panginoon, sang-ayon sa iyong biyaya at kapangyarihan. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, i-claim na natin ang lahat ng ito. Nais ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na umangat ka. Akyatin mo na. I-receive mo na, i-claim mo na ang lahat ng ito. Selyuhan natin ito, kapatid. Lahat na napakinggan mo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He declare ito ng man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you. The mountains will move, every chain of the past you've broken into, all the fear of the lies. We're singing the truth, that nothing is impossible. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into, all the fear of the lies. We're singing the truth, that nothing